Ito mga kapatid, yung sasabihin ko rito, yung mga sinasabi ko naman is just an opinion for comedy or hindi ko alam kung may sense o hindi. Nasa sa audience na yon, no? But ako kasi, ang opinion ko, etong si Cain Velasquez. Ito, he's a former UFC heavyweight champion na nakulong siya sapagkat yung nangmolest siya sa kanyang anak ay kanyang hinabol at pinagbabaril niya at may nadamay pa yatang mga tao dun sa kanyang pamamaril. Pero yung mga nadamay na tao na yon ay mga kasama nung nangmolest siya sa kanyang anak na about that life din. Ibig sabihin, mga loko-loko din. Ngayon, kung nakapangdamay siya ng ibang tao, may nai-injure na innocent person, yun siguro, baka pwede siyang makulong. Pero yung wala naman siyang innocent person na nadamay, at ang nadamay niya naman, yung mga kasamahan nung namolest siya sa anak niya na about that life din. Opinion lang to ha. Loko-loko din. Sa akin, hindi mitigating. Dapat, sa akin lang ha, opinion lang to, dapat, hindi siya nakulong. You see, yung batas kasi maraming intricacies. For example, nahuli mo yung asawa mong nakikipagtalik sa iba, nabaril mo. As a consequence, ang problema doon, titignan pa ng mga tao, legal ba yung baril mo? Pag hindi, kulong ka pa, illegal possession. Para sa akin, mali yun. Ikalawa, kunwari, legal yung baril mo, nahuli mo nakikipagtalik sa ibang tao yung asawa mo. Pero hindi mo na baril doon. Ang ginawa mo, nakatakas mo na siya bago hinanting mo. Ang sabi ng batas, nakapag-isip-isip ka na dapat di mo na hinanting, krimen na yun Hindi na yun in heat of the moment kasi nakapag-isip ka na nakatakas na Para sa akin, mali yun. Sino ba namang tao ang, hindi ba? Sa palagay niyo, makakapag-isip-isip ng matino yun sa loob ng 24 oras lang. Minsan nga, yung tumarantado sa iyo, may isip mo pang gawa ng gantihan after 10 years Para sa akin, mali yun. Pero kasi batas yun. Yun ang batas. Sa Pilipinas yung sinasabi ko Pero ito, sa Amerika, batas ng Amerika, similar din naman in a way. Pero para sa akin, hindi siya dapat nakulong kasi anong tinuturo mo dun sa nang molestya? That you can get away? Lagi ang sagot, di kasuhat mo, di filean mo. That is not how men deal with things talaga. Bagamat there is a law, I agree. But to some extent, you have to allow men to be men. Diba? You have to give them the chance na habulin yung putang inang yan kung kaya lang naman nila, banatan nila o kanain nila, di ba? Kasi, di ba? Di kasuhan mo, di kasuhan. Putang ina, hindi naman ganun napakabayot ng justice system. Napakabayot. Hindi naman siya pag pabor sa mayaman at makoneksyon. Sa pagkakataong yun, hindi siya dapat nakulong. Kasi nung nalaman niya na minules siya yung anak niya, hinanting niya. Hindi niya nga napatay. Wala naman siya napatay doon. Pinagbabaril niya, pero hindi niya napatay. Gaano mo pag-iisipan mo pa ba? Tangina, tagal na nung lumipas. Ito, nung nalaman niya, hinahabol niya, hinahanap niya. Di ba? Siyempre, mindset nun, nakafocus na, tanginan to, minules siya yung anak ko. Di ba? Sino mang magulang? Tanga at kalahati na lang yung magsasabi na kakasuhan ko, I will wait for the tangina. Tanga at kalahati ka nun. Your first impulse would be to find that man, especially if you are a fighter like him and you are a man. Di ba? Ako, kung duwag-duwag akong ampaw-ampaw, hindi, baka, kakasuhan ko na lang. Kasi hindi ko kaya yung gumawa ng masama sa anak, kakasuhan ko na lang. Ampaw ako, ampaw. Pero putang ina naman, kung ganyan, bigyan mo siya ng pagkakataong i-avenge yung anak niya. Di ba? Sa akin lang yun. Kung lahat tayo, ganyan ka-capable sa kanyang makipaglaban, tapos minules siya yung anak mo, putang ina, papatayin kita with my bare hands. With my bare hands. Lahat ng magulang ganun ang gagawin. So, sa akin, this is a katarantaduhan na justice system yung nangyari sa kanya. Sa akin lang yun.
Justice. Justice daw eh. Minsan, nakapiring. Nakapiring kuno pero nakadilat to sa kabila. Nakadilat sa kabaklaan. Opinion ko lang to. It's just for entertainment. God bless.